So mga seconds lang after akong pumili ng loan terms, ayan, naka-receive po tayo ng notice, your money has arrived. Ganun din po sa GCash. Madami na sa inyo yung nagre-request na reviewin po natin tong si Peso Cash. Yung Peso Cash na under sa kay Makati Loan. First thing kong ginawa is sinilip ko muna siya kung listed siya sa Securities and Exchange Commission. Ay, naku guys, registered siya. Kaya sabi ko, sige, subukan natin. This video, isi-share ko sa inyo kung anong naging experience ko sa loan app na to. Therefore, if you're curious kung anong meron dito sa kay Peso Cash na to, yung blue ha, dahil nang a-approve siya guys, nang a-approve siya. Pero, bago nyo utangan, dapat kilalanin nyo siya ng mabuti. Hi guys! Welcome back to another vlog. Isa na namang online loan platform yung na-encounter ko at sinubukan kasi syempre ni-request nyo sa akin. This video is not sponsored. It is based on my personal experience because dito nagre-review po tayo ng mga online lending platforms para magka-idea kayo kung dapat nyo ba itong lapitan o hindi. And surprisingly guys ha, yung loan app na to ay registered po sa SEC. It's under Makati Loan. And yun nga lang, dati na pala siyang na-revoke. Bakit kaya ano? Just recently, yung petition niya na ma-lift yung revocation order ay inapprove ni Finland. Kaya yun, nakabalik po siya, nakakapag-operate ngayon, buhay na buhay pa rin siya. Dapat pa siyang utangan or deadmahin na lang. So ayun na sinabi ko sa inyo, wala nang paligoy-ligoy pa, na-approve po ako nung sinubukan ko yung loan up na to. One try lang, na-approve agad. Utang is a big responsibility. And because I don't think or maybe hindi lang nakapag-update pa si CIC ha. Hindi ko naman siya nakita doon sa CIC na website, but huwag tayong mag-assume na hindi to makaka-affect sa ating future loan applications. Ayun na nga guys, nagkaroon ako ng offer sa kanya. Pagkatapos kong mag-submit ng aking mga personal information, yung lumabas is yung offer niyang 4,000 pesos. Buti na lang guys, kasi pwede mo yung babaan. Hindi naman pwede na pipilitin ka niya sa 4,000, ano? And ako yung sinubukan ko is 1,000 lang. Because yun nga, dun sa 4,000, meron siyang, in-offer niya is 3 terms lang. Pero, every 7 days ka naman magbabayad. And yung kalalabasan nito is, i-waive niya daw. Ito na yung mga style nila. I-waive nila yung 3rd term daw. So, lalabas pa rin na 14 days pa lang, bayad na yung loan mo. Hindi naman sana ako magrereklamo niyan eh. Kaso, yung problema dito, kumakaltas kasi siya. Kakaltas niya po yung kanyang service fee at naka-state naman dito. Basta bago kayo mag-confirm or anything, check nyo na lang lahat na nasa yung pwede nyong, ma-check sa isang loan app. Hindi niya pwedeng sabihin yung principal is 3,000 ha. Dapat sabihin niya talaga 4,000 yung principal, interest, service fee. Ganun dapat. That yung 3,000, yun na lang yung maninet mo pagkatapos mong i-claim yung 4,000 na loan. So, kakaltas po siya ng service fee na 1,000 pesos. Which para sa akin, hindi po okay yung mga ganyang klase mga loan app ha. Pero gusto kong malaman kung nag-a-approve ba to because ginoo ko pa rin kasi after all, registered naman siya. Para maging aware si SEC na ganito pala yung style ng ganitong loan app. So, ayun, may screenshots tayo, SEC, feel free to use the information that I'm sharing here para ma-judge kung karapat-dapat bang manatili may lisensya tong loan app na to. Kakaltas po siya ng 1,000 and kailangan mo siyang bayaran sa loob ng 14 days. So, hindi na ako naniniwala sa sinasabi niyang 3 payments daw, pagkatapos waive na. Kasi ginagawa lang nila yan para mapahaba, kunyari, yung term para makalusot sila dun sa cap ni SEC. Pero para sa akin, hindi pwede to. Para sa akin, 14 days pa rin siya. Naba ko siya sa 1,000 at ayun, mga araw po na nakapoint sa right, yun po yung unahin nyo. So, doon mo kasi makikita yung mga breakdown eh. So, kita nyo dun sa total cost, i-click nyo yan, yung arrow na nakaharap sa right. So, doon yung malalaman na yung matatanggap nyo na lang, hindi to principal, net to. Akala nyo makakalusot kayo ha. Akala nyo sa akin, tanga ha. Net proceeds is 750, interest 200, service fee is 250. Aside sa fact, nakakaltas po siya, papatong pa ng interest. Anyan, 14 days lang yan. So, SEC, silipin nyo ulit yung loan up na to. Hindi dapat pinapalusot yung mga ganito. At ayun na nga, yung natanggap ko sa aking GCash is 750, which is not acceptable, pero tinake ko dahil kung pasilip sa inyo na ganito yung style ng loan up na to. Guys, pag ganito yung isang loan app, the question is, lalapitan niyo pa ba na dun sa 1,000 yung pinautang sa akin, yung net ko, hindi principal. Yung net ko is 750. Grabe naman yung kinita niya sa loob ng 14 days, which dapat hindi to pinapalusot ng SEC.
Well, that's just my opinion, guys. So, kung i-claim mo pala, saka ka pa magsi-selfie. Hindi po siya automatic na nag-a-approve, hindi po siya automatic na nag-disburse. Kasi kailangan mo muna mag-selfie bago ka makapagpatuloy. And by the way, guys, because this loan platform is available po sa Google Play Store, dito ko po siya tinry sa aking Samsung na phone. Dito si Peso Cash, dito siya sa Samsung. Pero honestly, I love this phone, guys, dahil na-fold siya yung ganun. Meron tayong product sticker if you guys want to buy this phone from Shopee. Okay, so ayan guys, kung sakali gusto nyo talaga magpatuloy sa pag-apply sa loan app na to, syempre, da-download nyo, sasabihin niyang maximum loanable amount is 80,000 pesos with 0.08% per day. And yes, it is registered but not, ito yung patunay na hindi lahat ng registered ay okay. Click mo ng apply now, hihingi po siya ng mga personal information. May pa-survey pa siya guys at hihingi po siya ng email address. Pagkatapos ng email address, may work information, pwede mong sabihin sa kanya other para hindi na siya humingi ng ibang information. Yung payroll period na lang and monthly income, next payday, yun na lang yung hihingin niya. Hindi na siya hihingi ng company address. But I suppose it depends on the source of income na indicate mo sa kanya. And then, hingi po siya ng 3 contact reference na pwede mong kunin from your phone book and yung mga ID types na pwedeng isubmit sa loan app na to, kasama po dun yung national ID, yung driver's license, yung UMID, passport, PhilHealth, TIN, SSS, Postal Voters ID. Saka pipicturean mo yon and then pagkatapos ng picture, i-make sure mo lang na yung mga na-capture niyang information are correct. If supply mo yung gender mo, just click next. Provide ka ng GCash or bank. So, yung binigay ko sa kanya is my GCash. Pagkatapos ng GCash, saka lumabas yung kanyang offer. Mga few seconds lang. And pagkatapos ko namang piliin yung term na I was comfortable na kunin, okay, meron din pala siyang loan agreement na ipipresenta. At doon talaga sa loan agreement, naka-state naman nakakaltas siya. Even if nag-state siya nakakaltas siya, para sa akin, hindi pa rin acceptable yung kanyang style. Basta, take note lang, SEC. Kung i-confirm mo yung loan, syempre magsiselfie ka na. Pagkatapos ng selfie, reviewing na, and seconds lang natanggap ko yung 750. 1,000 yung loan, 1,000 yung loan, 1,000 yung principal, yung proceeds. Proceeds ha, 750. Yung principal, 1,000. Babayaran ko 7 days is 600, 600. So, total na mapupunta sa kanya is 1,200. Actually, total na napunta sa kanya sa tubo, 450. Para sa akin, lugi tayo dito sa loan app na to. Sana wag po tayo mapunta sa mga ganitong klaseng loan apps. Dami naman pong choices. Dami pong loan apps na SEC registered and much better sa loan app na to. Pero para sa akin, ayoko kay Peso Cash, guys. Please check this video if you wanna learn more. Yung mga playlist na to, these are the loan apps that are better than Peso Cash. And check nyo muna yung mga ganito bago kayo mapadpad sa mga loan apps tulad sa loan app na to. So yun lang guys for today's video. I hope you learned something and I will see you on my next vlog.